It is 791 days until the May 2028 elections. Ngunit hindi pa rin natural, ang pinakamalakas na kandidato remains the target of the majority. And this is not an ordinary run-of-the-mill political fighting for dominance or fighting for the most attention on all sorts of media. This is a down in the dirt, sometimes illegal, faintly illegal, vaguely illegal means of trying to get rid of a single candidate. That candidate, of course, is Sara Duterte. Today, a text message has been kind of making the rounds. Itong text message po na ito ay makikita natin dito sa screen, lalagay po natin. Ayon sa text message na ito po ay pinadala, ito po ang text message na umikot ngayon sa House of Representatives, primarily among those, thank you Paul, among those who are members of the NUP party. Ang nakalagay, babasahin ko para dun sa mga hindi nakakakita ng ating StreamYard. Nakalagay, may we kindly request each office to submit a list of pending commitments and budget cuts affecting your respective districts, particularly on the following: AICS, AICS, TUPAD, MAIFIP, DPWH projects, and DPWH projects. Please include specific details such as the project or program corresponding to amount and current status so we can properly consolidate the reported concerns. Kindly send your submissions directly to me or through the NUP Secretariat on or before Monday. Thank you very much. Now, what does this text message mean? It's sent allegedly by the House leadership. Kumbaga, nanunuyo sila dahil di umano'y may mga nagreklamo ng mga mambabatas na ang mga pinangako sa kanila noong impeachment ni VP Inday last year ay hindi, so to speak, natupad. So may humahabol, ibinibigay yung iniisip ng ilang mga kongresista na utang na sa kanila dahil pumirma naman sila sa impeachment ni VP Inday last year. Bakit naghahabol para punuin itong mga obligasyon? Posible dahil may hihingin na naman sila at posible ang hihingin ay utang uli. So ito nga po yun. Kung matatandaan po natin, may ilang araw na nakakaraan, ilang linggo na nakakaraan, ang NUP ay nag-anunsyo. Sila daw ay hindi na interesado sa pagpapatanggal o pag-i-impeach kay Vice President Inday Sara. Lalong-lalo na kung wala naman pinagbagong ebidensya. Nilinaw naman ito. Teka, sabi ni Congressman Puno, hindi namin sinasabi o karamihan nagsasabi na hindi na sila interesado. Pero hindi pa opisyal yan. Pero intindihin nyo naman, nag-participate na daw sila sa last na impeachment at kung pareho lang naman ang nakalagay doon sa impeachment complaint at totoo naman na wala namang pinagbago sa mga sinumiti na impeachment complaints, hindi na daw sila magpa-participate at hindi na sila pipirma doon sa pag nagkabotohan sa plenaryo. Sa madaling sabi, hindi po kami kasali dyan, hindi kami magpapa-impeach. Di umano'y isa sa dahilan kung bakit hindi na talaga ramdam ng NUP mag-participate pa ay di umano'y may mga hindi natupad na mga pangako. Ang pangako na ito ay yung mga bunga pa ng unang impeachment complaint. Ang drama. Kung ito ay totoo, ang nakikita natin dito ay yung dati na nating iniisip na for sale ang impeachment. Or, di ba, yun ang nagiging impression sa atin. Yung mga ganitong klaseng bali-balita, yung mga nakikita nating galawan ng mga ilang mga kongresista na tila pilit na naghahanap ng paraan para matuloy ang impeachment o naghahanap ng ebidensya o ebidensyahan para maibato kay Vice President Inday. Doon pa lang, alone sa confidential funds, pinipilit ng Kongreso na mas nakakaalam sila, hindi ng Kongreso. Pero ilang mga mambabatas na tila mas marunong pa sila kaysa sa COA. Mas alam pa nila kung ano ang nararapat at pumapasok sa Joint Memorandum Circular kumbaga,
tila hindi sila naniniwala doon sa finding na inireport na ng COA doon sa Kongreso in the last Quadcom hearings of the 19th Congress. Maraming salamat sa lahat ng nagpapadala dito sa TikTok natin, lalong-lalo na kay Sir Paul. So maraming salamat din kay Noy at kay Beije. Firma for sale, sabi ni Beije. Sabi ni Pilipinas, tap the screen, share, and repost the live, everyone. So bakit mahalagang pag-usapan ito ngayon, itong text message na ito? Ito kasi ay nung tayo pumasok dito sa 20th Congress, mataas ang moral natin. Kasi nga may mga kongresista na open naman sila sa kanilang pagpapahayag na hindi na sila interesado sa impeachment dahil masyado nang malapit sa 2028 elections. At nag-aalala sila dahil aminado naman sila na ang talagang tunay na popular na kandidato sa ngayon ay si Vice President Inday. Although merong ilang naman kongresista na nagsasabing 30% lang naman ang mga DDS. That's what they think. Pero sige. And therefore, tingin nila mayroon silang laban sa darating na 2028 elections. Yun nga lang, just a few weeks ago, pati yung mga stalwarts ng Liberal Party ay nagsasabi ng the strongest candidate or the person to beat is Sara Duterte. So sa ngayon nga, wala pa o hindi pa nabubuo ang magiging pambato ng lahat ng mga partido sa 2028. Nag-iisa si VP Sara. Nag-iisa sa kasiguruhan na siya ay tatakbo. Nag-iisa sa capability at nag-iisa sa ratings. Siya lang ang pinakamalakas. So, muli makikita natin yung nakita natin in the 19th Congress. Yung pagpipilit sa tila hindi naaayon na ebidensya kuno. Pero yung mga ganito, they only work in the House. Tignan po natin kung iiral ngayon yung mga ganitong klaseng text messages, which basically means naghahagilap ng pera pang-release para sa darating na diskusyon sa plenaryo. So ano ngayon ang estado ng impeachment ni VP Inday? Hindi pa po tapos ang 10 days. Dahil matapos ng findings ng Committee on Justice sa sufficiency in form and substance, nagbigay sila ng order ng naaayon naman sa rules. Nagbigay sila ng order kay VP Inday na magsumite ng kanyang sagot within 10 days. Ang 10th day na yon is on the 15th. So iintayin natin. Suspetsya ko magsapapadala naman ng answer si VP Inday. Ngayon pa man, kung wala siyang answer, may i-consider ng Committee on Justice na dinideny niya ang lahat ng paratang na nasa reklamo na isinumiti at ipinasa sa Committee on Justice o naipasa ng Committee on Justice. Maaaring bigyan ang mga nagrereklamo ng pagkakataon na mag-file ng kanilang reply at magpakita parehong partido ng kanilang ebidensya. After that, magdidesisyon ang Committee on Justice kung sufficient na tumuloy ang kaso sa plenaryo. Dalawa po ang possible recommendations ng Committee on Justice. Number 1, kulang ang ebidensya para tumuloy pa ito at walang ebidensya para makonsider na may nagawa yung respondent that would merit an impeachment. Or pwedeng magrekomenda ang Committee on Justice na sufficient ang evidence at pwedeng tumuloy ang hearing. So, ang tingin natin ngayon, labasan na syempre ng mga panaksak, yung mga saksak sa likod, yung mga dating nagmamakaawa kay VP na wag sanang seryosohin yung kanilang mga boto last year, titignan natin kung kaya pa nilang sikmurain na bumoto uli ng impeachment laban kay VP Inday. The reason kung bakit at a loss pa rin ang ibang mga kongresista ay wala pang kasiguruhan kung ano mangyayari sa Senado. Totoo, may mga kasong hinaharap ang mga senador, pero mayroon na silang bagong choice. Hindi ito gaya ng dati, nasasabihin lang sa kanila ng mga nasa administrasyon. Boboto ba kayo o tutuluyan kayo ng kaso ninyo? Ang hiningi na ang boto ng ilang mga senador sa kanilang mga kaso na supposedly hinostage yung mga kaso nila noong namiligro ang Senate presidency ni Tito Soto. Ang tanong, magagamit pa rin ba ng administrasyon ang panggigipit sa kanilang mga kaso dito sa pagboboto sa impeachment ni VP Inday? Hindi natin sigurado yan. Gayunpaman, how many times does the administration think that they can push the senators bago nila sabihin na, sige, di bali na lang, makakakuha na lang ako ng pardon pag presidente na si Inday. So, kailangan magtimpla. Kailangan ng administrasyon to push
but not push so hard na matutuloy na yung mga senador to bet the barn, kumbaga. Ipupusta na nila ang lahat para i-back upan si VP Inday. Dahil there is no surviving the administration kung tumuloy pa sa after 2028 ang mga nakaupo ngayon. So, yun yung nakikita natin. Timplahan na ngayon. It is time for everyone, all of the players, senators and congressmen to consider what life would be like for them kapag tumuloy ang administrasyon post-2028. Kaya pa ba natin? Tignan natin ang ekonomiya. May danger na mag-skyrocket ang inflation. Yung naiiwan, nakakatitik na posibleng maging foreign direct investors na wala na po. That's one of the reasons kung bakit bumagsak ang stock market ngayong araw na ito. Takot, nangangamba ang mga investors. Di maganda ang ekonomiya. Mahina ang peso, which means na mahina ang buying power natin for imported goods. And remember, kung may mga gustong mag-invest dito sa Pilipinas, ang kakaharapin nila ay weak peso, mahal ang mga essentials, pagkain, tubig, kuryente, internet, at matraffic pa rin. Kulang sa infrastruktura, kulang ng assistance na manggagaling sa gobyerno. Bukod pa dyan, ang magiging viable lang para sa foreign direct investors ay yung possibility na magmura uli ang labor. But that's not likely to happen in the next few months dahil mangangamba din ang administrasyon na yanigin ang labor sector. So, it is decision-making time. For the senators, ano yung easy way out? Mag-agree na lang sila sa admin. Kaso, may kaso pa rin sila eh. Mayroon ba kayong narinig na kahit isa sa mga senador ay nadismisa ng kaso? Parang wala. So, ibig sabihin, hinahawakan pa rin yung mga kaso na yon. So, ginagamit ito na pressure point para sa ilang mga mambabatas. Bukod pa dyan, of course, mayroon pang mga na-file na mga ethics complaints. At dahil napasimulan na kay Arnie Teves, madali na po para sa ilang mga lawmaking bodies natin na magpaalis ng isang kabaro nila. Nagawa kay Teves at mukhang magagawa sa ilang mga kongresistang aligned sa mga Duterte. It might not be far from reality ngayon, nagagawin din yan sa Senado. So ito yung punto. Even those who are in power are starting to feel the pressure. And how long before isipin nila, ayoko na magpa-pressure dito, ilang beses na silang sumingil sa atin, ilang beses na silang humiling sa atin, ilang beses na tayong tinreten, ilang beses na ba magfa-file ng kaso itong mga to, at ilang beses nila gagamitin yung threat na bubuksan nila ang mga investigasyon laban sa atin. You can only rule for so long using threats. At some point, maghahanap na tayo. Teka, nasaan ang serbisyo ninyo? Sabi ni Congressman Irice, hindi daw siya o hindi daw ang kritisismo kay BBM na nanggagaling sa mga mambabatas or even other people ang nagpapahina sa kanya o nagpapalakas kay VP Inday. Ang nagpapalakas kay VP Inday ay yung mga hindi natupad na mga pangako. Ang mga hindi natupad na serbisyo, ang tuloy-tuloy na pagnanakaw o pagbibigay duda sa budget na ilang taon nang hindi binawan ng paraan ng presidente para maituwid. Natural, sabi ng iba. Baka kasangkot ba't naman niya aayusin yun? So, yan ang nakikita natin. Hindi po tayo lang yung feeling helpless. Well, we aren't, pero yung ginagawa ngayon ng administrasyon ay intended to make us feel oppressed. Pero hindi lang po tayo. Pati yung mga dating powerful nararamdaman na rin nila. And guess what? Pati mga negosyante. Padating ang giyera, walang economic plan. Walang paghahanda. Walang paghihigpit ng sinturon. Bumagsak ang stock market. Tumaas na naman ang value ng dollar as against the peso or bumaba ang peso. Pero wala pa rin gumagalaw. Hindi niyo ba napansin? Walang inaayos, walang serbisyo. Hanggang ngayon, hindi pa natin alam kung sinoli nga yung pondo ng PhilHealth, wala silang ina-announce, or at least wala akong nakita. Ang trato sa ating mga OFWs, panggatong. Kung baga, nung una, di pa naman daw kailangan, hindi pa naman masusundo. Ilang bansa na ang nagsundo sa kanilang mga nationals na nasa mga
mapeligrong lugar. Tayo na lang yata ang hindi. Tayo halos ang pinakamaraming mga OFWs sa gitnang silangan. Totoo. Marami sa mga OFWs natin ayaw umuwi at naiintindihan naman natin, natural, ayaw nilang umuwi. May maaasahan ba sila dito? Pag uwi dito sa Pilipinas, may trabaho ba? Makakapagnegosyo ba? Sandali lang po. Sabi ni Ma'am Charina, party-party pa more ang kakapal ng mga muka. Totoo yan. Miss Cobralin, magandang gabi po. Sabi ni Kimada, Crockery Online Store, wala raw budget. Walang budget para sa atin. Pero may budget para sa kanilang mga biyahe-biyahe. Hindi na nga ako nagugulat kung bakit nagtatanong din ng mga tao. Tila hindi naman yata nakaschedule itong pagpunta sa UN. At gagawa daw ang Pangulo ng speech na naghihikayat na magkaroon ng kapayapaan, worldwide, world peace, parang beauty contest lang. Makakatulong kaya ang paghihikayat ng ating Pangulo? May bigat ba ang kanyang pananalita? Sa panahon na humingi siya ng paghihigpit ng sinturon sa ating mga mamamayan, siya ba ay nakikitang gumagawa nun? Parang hindi rin. At syempre, di maiiwasan yung mga hinala na posibleng magpapagamot siya. Ibig sabihin, meron siyang tinatago na naman sa atin. Sabi ni Jeng, ano yan, uutal-utal sa UN? Sabi ni Sir Nan, ang sakit marinig, mas pipiliin pang mamatay sa gyera sa ibang bansa kaysa sa gutom at panggigipit sa sariling bansa. Totoo yan. Hindi ba napakasakit ng choices na yun? Sabi ni Kimada, doubtful, may pag-uusapan sila ni Trump. May issues si Trump ngayon eh. 'Di ba? Mayroon siyang sariling domestic issues sa ngayon. So hindi ko alam kung meron talaga. Wala sinasabi si Pangulo na meeting siya with Trump. Walang ganon. UN ang purpose niya. Kaya sa New York siya. Sabi ni Ma'am Inday Palangga, maghanda na lang tayo ng maraming bigas. Oo. Para dun sa merong pera pambili ng bigas, okay yan. Pero para sa akin, so mag-iimbak tayo, magtitipid tayo, magtatanim din tayo. Hindi nang sama ng loob ha, ng gulay. Sabi ni Victoria, tayo din nagsundo. Pero bukod tangi din si Marcos lang nagpunta ng US, dinaig ni Marcos ang mayayaman na country sa Southeast Asia. Mas pinili ang foreign ministries nila. Sabi ni Travel Life, so ano nagagawin, attorney? Di nakakabuo ng mass rallies tapos wala rin namang paki ang active MIU. Admin's approach is to hold on to power until madurog ang Dutertes. Ano nagagawin? Matagal pa 2028. Bakit parang galit ka sa akin? Or galit ka dun sa mga DDS? Galit ka at the helplessness? Gets ko, naintindihan ko yung galit ninyo. Oo, totoo yan. Malakas ang ating kalaban. Pero unang-una, kailangan natin mag-survive. Tignan nyo, ano yung sinabi ni VP Inday? Sama-sama tayo. Sa totoo lang, magkakasama tayong maghihigpit ng sinturon. Sama-sama tayo ngayon just trying to survive. Sa totoo lang, itong kampanya, everybody already understands. Nag-fail ang BBM administration and continues to fail with every passing day. The only viable candidate is Sara Duterte. Hindi makakame up with another candidate yung mga kalaban natin. So that's how things stand. It's not as dire as it seems. Although nag-a-attempt nga ang Kongreso at nakakabahala ito na patanggal at ipa-disqualify si VP Inday, may possibility pa rin na magsusurvive siya dyan. So, ito yung tanong ko eh. Nagagalit kayo kasi hindi makabuo ng mga rallies. Maybe we should get to the bottom of that. Otherwise, tuloy-tuloy pa rin ang paglalaban natin in the one platform where we keep winning, which is social media. Well, not single platform. It means that mayroon isang larangan na tuloy-tuloy pa rin tayo. Bakit? Pag binitiwan natin yung ating paghihikayat sa social media, edi wala na. Parang inabot mo na lang sa kanila yung buong laban. So, anong gagawin? We'll just keep doing what we are doing right now. No, meron ba tayong choice? Do we have the choice to stop? If we stop, mananalo sila. So, do we have even the choice na tumigil na lang at umiyak sa isang kanto? Hindi rin. Sa isang sulok? Hindi rin. Wala. We can only keep on going and to keep on cheering each other up and cheering each other on and making sure our VP survives. Tingnan ninyo, hindi sila makagawa ng momentum laban kay VP Inday. Hindi sila makakreate ng yung lahat ng tao iisipin, oo nga, talo na, o kaya oo nga, impeachable nga. Walang ganun.
Ang iniisip ng mga tao, itong mga mambabatas natin nag-iimbento, naggagawa ng kwento, impeachmentan. Gusto nyo ba silang tulungan? Kasi ako hindi ko gagawin yan. Kapag diniscourage natin ang isa't isa, ay di iabot na lang natin ang 2028 elections sa kina BBM. Kasi kahit yung mga dilaw matatalo dyan eh. Sa tingin nyo ba, kung hindi kailangan ng administrasyon makipag-alyansa sa kabila makikipag-alyansa yan? Hindi. Magdadamot sila. Power belongs only to them. Yun lang ang habol nila. But I can tell you what we cannot do. Di pa ako sure kung anong pwede natin gawin eh. But I can tell you what we cannot do. We cannot make yung mga kakampi natin feel bad. We cannot spend our time telling everybody it's hopeless, nothing's gonna happen, we're going to lose. That is what you call this, the road to hell. Yun po yun. Kasi tinutulungan lang natin yung kalaban natin na manaig at manalo. What I can tell you is that we can keep on going on. Keep on defending the Vice President. Diba? Keep on keeping each other's spirits up. Are they really pursuing a Lenny Sandro tandem? Ganito yon, ma'am, ha? Pinapansin nyo kasi, kaya nagkaka-momentum. Hindi. Ang tingin ko dito is, Lenny might lose about half of her constituents if she considers it. Sabi ni Beji, sa ginagawa nila, lalong maraming boboto kay VP. Panggigipit lang naman lahat ng ginagawa nila. Sabi ni Sir Nan, sabi nila di daw complete ang substance and form ang impeachment for BBM. Parang sobrang na nga sa substance yun, di na nga natutulog kung makausap pa ng unalive persons. Totoo naman. Pag ipinagkumpara mo ang discussions o ang proceedings sa Committee on Justice doon sa dalawang impeachment, pagdating doon sa kay BBM, sinasabi nila, hindi na kailangan, hindi nyo dapat i-discuss yung kailangan i-discuss yung quality at saka quantum of evidence that is available. So, pagdating naman dito kay VP, hindi, kailangan natin i-discuss. So, parang, weird. Magkaiba sila ng standards. Sabi ni Jenny Lynn, kung makita natin posting sa social media like sa page ni Laila De Lima, attacking again RVP, majority ng mga komento pro-Inday pa rin. We're winning sa SOCMED, kaya nga patuloy sila nagre-react. Kaya nga. So hindi po talaga, walang basehan yung mawalan ng pag-asa sa panahon ngayon. Ito yung time na kailangan tayo ni VP Inday. Ito yung time na kailangan natin palakasin ang isa't isa. Ito yung time na kailangan natin tuloy-tuloy pa rin tayo. So that's why dito sa page na ito, pasensya na kayo. Yung mga, paano yan? Anong gagawin natin? Ng mga komento is really met with a pushback. Sorry po kung yan, kung feeling ninyo, nagpo-pushback ako kasi ginagawa ko talaga yon. Yun po talaga. What I'm trying to do is to set the tone. Okay lang mapagod, okay lang ma-discourage. Tigil muna kayo, pahinga. Pero balik, come back stronger. Come back, with a how do you call it? Hirap mag-translate. Come back with a fighting spirit that's fiercer than the one before. This is what we have to do. Giving up is not an option for us. Gusto nyo ba na ganito tayo for another 6 years? Yan ang kinakaharap natin kapag we give up and we give up hope. The reason the congressman think that they can do this is because iniisip nila, well, matagal pa 2027, makakakuha pa ako ng dilihensya dito sa administrasyon, pwede naman akong bumaliktad later on. Or, naku, si Inday, hindi yan nakakakalimot. Dito na ako tataya kay BBM dahil baka ipakulong ako ni Inday sa dadating na na administrasyon. Anti-bully, hindi totoo. Nakikita ko yung comment mo. Sabi ni Beje, sa ginagawa nila lalong nabasa na yan. Sabi ni Kimada, maraming silent supporter si VP. Pues, wag na kayong manahimik. Sabihin mo magsalita na sila. Kasi the reason we are being pushed is because they think 30% lang tayo.
Who's telling me to relax? Sabi ni this is T98. Ang nangyayari ngayon sa BBM administrasyon, mas grabe pa kaysa sa COVID time. Grabe, oo. Sabi ni ako si Dylan. Itong administrasyon sobrang palaaral. Lahat ng issue pinag-aaralan. Ano? Parang sarcasm po ba yan? Sabi ni Rodrigo, tuloy-tuloy lang tayo. Salamat sa patuloy mong pagpapaliwanag na liliwanagan ang ibang mga tao. Thanks. Sabi ni Weng, wala daw siyang sawa sa kakasagot sa TikTok sa mga anti-DDS. Pero DDH yung mga yon. Sabi ni Ma'am Sarina, sana si Lenny maging aware at wag nang magpautos sa nakapaligot sa kanya. Mas masaya ang mukha niya na doon siya mamuno sa Camarines. Pag siya maging front bearer ng Pinks, gagawin lang yang puppet. Besides, ay tingin ko lang parang enjoy naman siya maging mayor. At kung may career trajectory siya, mayor muna ng ilang terms, tapos later on mag-gov siguro, or whatever. Tapos saka siya magtingin ng national office. Hindi sa susuportahan ko siya. Pero mas maganda na yung makadevelop nga siya ng sarili niyang trajectory, hindi yung ginagamit siya. Sabi ni ako si Dylan. Opo, yun ang parating sagot. Pinag-aaralan po namin. Pero hindi na sila natatapos kakaaral. Sabi ni Jess, paano ba ang Congress natin matipid sa panahon ngayon sa pamamagitan ba ng impeachment at hearings na walang patutunguhan? Paano ba ang Congress natin nagtipid? Kailan ba sila nagtipid on anything? Sabi ni Michelle, maganda yung mga interview ni VP Sara sa tapang at malasakit. Para masagot ang mga katanungan ng taong bayan, it means nagpo-pushback na siya. Di na papayag si VP ISD na siraan pa siya ng mga kalaban. Correct. So during those times na feeling natin, hala, ang lakas-lakas ng kalaban, wag nating kakalimutan, fighting na si VP Inday, alam nga naman pabayaan natin na siya lang ang lumalaban, di ba? Si anti-bullying, sabi niya. Doon na ako sa page ni Luis to nagko-comment, attack mode na para di laging depensa. Basta totoo sabihin mo, correct, ayan yun. Or may basis. Halimbawa, yung supposed utang. Sinabi ni VP Inday, pwede niyo naman sabihin totoo ba? Ikaw ba yung pinaparinggan ni VP Inday doon sa utang? Kayo po ba yun? Kayo po ba yung hindi nagbayad ng attorney's fees? Kasi ang daming naghihinala. Sana may statement kayo na hindi kayo yun. Sabi ni Bong, the only hope that I have where there will be true effort for accountability is through Sara's presidency. Kaya nga Sabi ni Jenny Lynn Nolte, kung nakikita natin posting sa social media like sa page ni Laila De Lima attacking again our VP, majority nabasa na po natin yan. Sabi ni JP, bakit po Duterte ang dalang apelyido ni VP Sara? Hindi ba siya proud sa apelyido ng asawa niya? Ano? Paano naman napasok sa usapan yan, sir? Hindi niyo ba alam kung anong nakalagay sa civil code? She can use anything. She can use her married name, she can use a hyphenated name, or she can continue to use her maiden name. Bakit niyo lalagyan ng negative connotation yan kung hindi naman po yan bawal sa batas? Bakit? Sa panahon ba ngayon, kailangan kunin mo pa yung pangalan ng asawa mo? Sa panahon ba ngayon na ang identity mo ba ay nakalink up sa identity ng asawa mo? Sa panahon ba ngayon, alam niyo ba kaya nagdi-disappear ang babae sa kasaysayan natin? Kasi nawawala yung pangalan nila. Nagbabago na po ang mundo. It has nothing to do with whether she is proud of her husband's last name or not. She has her own identity at kilala siya bilang Sara Duterte. So, di ko gets po kung bakit sasabihin niyo pa ng hindi ba siya proud? Kung bakit magkakaroon ng ganung connotation. The civil code is very, very clear. Hindi yan nagkakaroon ng kahit anong connotation dahil may choice ang lahat ng mga married women on what name they're going to bring. It's still the choice of the woman. At yung mga parinig na hindi siya proud sa pangalan ng asawa niya, bakit? Bakit hindi nyo tinatanong yan dun sa lalaki?
Kasi in other countries, yung lalaki can take the name of the wife. Choice nila yun. Hindi ako galit ha. Kay Miss Michelle, sana magkaroon ng signature campaign sa may utang kay, kay VP Sara para i-pressure na magbayad. Kakahiya naman, nasa Committee in Justice. O nga eh. Sabi ni Sarah with an H, itong administrasyon na ngayon, pakapala ng mukha. Sabi ni Kisa, si VP Sara lang talaga ang nakikita ko makakaayos ng lahat ng damage na nagawa ng administrasyon nito. Sabi ni Sleep Spell, hold on to your married names, ladies. You can if you want to. Sabi ni Dizna, kaya it's crazy na kung may property inheritance ka, need mo lagay ang name ng asawa mo sa title. No, not necessarily. It's merely descriptive. Dati nilalagay yung name ng pangalan ng spouse kasi kailangan ng consent. Pero ngayon, sinabi na ng Korte Suprema, hindi na po necessary yan. Sabi ni Chris, I love to use my maiden name. Yun lang ang ibinigay ng mga magulang ko, hindi mawawala sa akin. Sabi ni Ponyos, my wife uses her maiden name para hindi na siya magpalit ng ID after namin magpakasal. Having your own name somewhat promotes self-identity after marriage. Proud under here. Ooh. For the longest time sa Facebook, hindi ko ginagamit yung Angeles. Cruz lang talaga because my classmates from abroad, in all of the classes that I attended abroad, hindi nila ako mahanap because some of them, 'di ba, I met them when I was in high school or I was in college. So hindi nila alam yung married name ko. So as a compromise, sige na nga, hinayphenate yan. In the College of Law, I was addressed as Miss Cruz, married or not. Kasi yung mga professors ko sinasabi talaga that na so you will not disappear in history. Maganda yung na-bring up mo na yung ganon. Sabi ni Ashley, nasa asawang babae, nasa kanya kung gagamitin o hindi. Mas okay nga wag gamitin yung apelyido ng magiging asawa. Sa Spain, they don't do that. Sa Spain, actually, it's the maternal line that is recognized. Yung mga OFWs dito, hi, Sir Jojo. Andito si Sir Jojo. Yes, General De Leon. Kasi sa law school talaga, Miss Cruz. Sabi ni JKL Music, si VP Sara kapag nagsasalita intelligent, she's in control. Dapat ganun din tayo mga supporters niya. Laban lang para sa mga Duterte. There you go. Thank you kay ako si Dylan. Nagpadala siya ng name, shout out. Yun, sabi ni Sleep Spell, huwag tayong kampante kasi maraming DDS. As early as now, kwento natin ang ibang achievements ni VP. There you go. That's a positive thing that we can do. Sabi ni Ponyos, on another note, last week may naghahanap na single ready to mingle here. Naghahanap na po ba siya ng magpapalit ng surname niya? Ewan ko. Pero hindi pa yata natin naayos kung paano sila mag-meet. Sabi ni NLZ Bebs, baka nagtanong si BBM kay Chris kung sino yung doktor nito sa Amerika. Uy, posible yan. Diba? Ang galing, kita nyo. Ang galing niyo mag-isip. Si Miss Lolita naman, nag-hyphenate siya. O, pareho kami. Si Miss Lucky Sprite, ina-announce niya po para sa lahat na single po siya. Dito sa sa TikTok, nasa na yung mga singles? Na hindi pa alam kung paano kayo ipagtatagpo kasi iba-ibang platform. Sabi ni Jing, miss ko nga po yung tambayan sa radyo. Opo. So nakikiramay po kami sa pamilya ni Boss Edgard namin, si Boss Edgard Cabangon Chua, na siya yung boss namin nung nasa Karambola pa ako. Maraming salamat sa inyong guidance, sir. Ay, nalungkot ako nung nalaman ko a few days, well, hindi a few days, yesterday. So medyo medyo somber pa ang mood doon sa DWIZ. There will be special elections in former Kong Acop's district in Antipolo. We can feel the pulse of the people by the results amid alleged vote buying by Acop's successor, his son. Wow. Ganun. Si Soft Tides naman, single, male, 36 at may trabaho.
Ano ba, magdi-discuss pa ba tayo? Sabi ni Kai, hi sa mga single. Okay. Grabe. Sabi ni Ma'am Michelle, back to dating app na naman itong vlog. Ito muna, tapusin muna natin yung dinidiscuss natin. So yun yung nakikita natin, ano, itong kongreso, ba naghahanap sila ng paraan. Pero yung paraan nila kay NUP is, ay, meron pala kaming utang sa inyo. Yun ang ano, nasa imagination ko. Kasi di ba ang sinabi nila, o ano yung mga issues ninyo dun sa natupad, sa AIX, etc. Bigay niyo sa amin yung mga detalye para maasikaso namin. So ngayon, ganitong tingin ko, parang, ay, meron ba kaming utang? Naku, pasensya na kayo, sige babayaran namin. Samantalang naman, kamusta naman ang impeachment? Ano naman po ang gagawin ninyo? Ano kaya ang iboboto nyo? Sana hindi nyo makakalimutan na si Kong Santo, siya po yung nasasaktan dito. Mga ganyan. Ganyan style. Sabi ni Fluffy Happy, bakit parang naging Feb-ibig? Akala mo March na. Di ba March na nga? Sabi ni Rekushin, in Japan, some couples take the last name of the wife in special circumstances. One couple I know of, the reason was because the wife was one of the last people with that unique family name. O di ba ang taray? Ang galing. Sabi ni Joy to the World, tama ba yung announcement ni DOE Secretary na ipapasara mga kumpanya na magte-take advantage sa oil price hike? Pero bilib ako sa kanya ha, buti pa siya iron fist di tulad ni PBBM. Paano naging iron fist? Ang tagal na, ilang linggo nang nagtaasan ng mga pump prices, hindi pa rin sila nagagalaw. Sabi ni Bebs, mukhang maraming kukuhang ninang sa inyo. Ay nako, ready, willing, and able ako dyan. Kaya lang, kung pwede, pare-pareho na lang kayo ng kulay para hindi ako magpapagawa ng paulit-ulit ng gown ng ninang. So, sabi ni Berde, ang kulay ko made me think to tell my daughter not to change her last name she gets married. O, di ba? Sabi ni Mai Hiron, masyado naman nilang tinitira si VP Sara about sa COVID versus war sa ME. Pinks and the administration said that VP so bobo comparing war to COVID. We will be kind, okay? I think na it's reductionist. Masyado nilang pinipili lang yung isang sinabi pero walang detalye silang binabanggit. So halimbawa, nung COVID nga, nakapagpadala, hindi nga lang eroplano, pati barko pinadala. Depende sa lugar. Ngayon, ang sabi nila, yera to, hindi ito COVID. Kasi ang point nila is sarado ang airspace at the time. Unfortunately, they can no longer use that argument kasi marami na pong ibang countries na nagpauwi ng kanilang mga kababayan sa mga bansa nila at nagpapadala po sila ng eroplano. Ang gusto ko ngang tuyain sa kanila is bilis-bilis maghanap ng eroplano para ihatid si PRD sa Hague. Pero eroplano para mapauwi ang OFW, super bagal. Sabi ni ADP, ano po bang ways para ma-abolish ang Congress? Wala pong ibang paraan kung di gamitin ang pagbabago ng saligang batas. Nakakainis, sayang tong pera natin dyan, puro politics lang inatupag. Naintindihan ko kasi si Sir Grex Belhica ang ang nag-propose niyan. Gawa na rin yan ng kanyang frustration. Pero sa totoo lang, para umabot dun sa punto na i-abolish natin ang Congress, babaguhin natin ang saligang batas. Sa ngayon, kita nyo na nga kung sino yung mga nakaupo. Pagtitiwalaan nyo ba yung mga yan na sila ay magbabago ng saligang batas natin? Natural, ipapasok nila lahat ng mga gusto nila para hindi na sila kailangan bumaba sa pwesto. Bukod pa dyan, kailangan ibigyan natin ng leeway ang ating Pangulo, not this one, the next one, na i-determine kung ano ang kakailanganin niya para maatupag niya ang pagsasaayos muli ng ating bansa. Kung papabago niya yung saligang batas, wala naman akong duda na gagawin niya yon early on. Pero dati,
nung presidente si PRD, hindi siya sang-ayon. Ang sinasabi niya, ang dami munang kailangan ayusin. Kasama din dyan yung pag-aangat ng kalidad ng ating edukasyon para kapag may mga importanteng desisyon na gagawin ang mga tao diretsyo, then nadidiscuss yan at a level na nakakaintindi ang lahat. Pero at the same time, naiintindihan din ang repercussions. Isa pa, kailangan din natin aralin how we should be solving problems. Merong mga tao na dahil may isang ayaw sila sa kanilang bahay, susunugin nila yung buong bahay. Hindi naman po necessary yan. So kahit si PRD dati, tumakbo siya on a platform of federalism and possibly FEDPARL. Bakit? Ang kanyang mga supporters ay mga mayors at gusto nila yung natural na evolution ng local government code towards greater autonomy for the local governments. But you can only give so much autonomy kasi after that, you might be betting on something that might lead us to balkanization o magkakawatak-watak or magkakaroon ng easier secessionist moves. So, when we have a problem, hindi natin susunugin yung bahay. Titignan natin kung paano natin maa-address niyan. Ngayon, kung galit kayo at the present batch of congressmen, ang kailangan natin ayusin ay yung electoral system. How can we prevent them from making daya, di ba? Sorry for the collegiala talk. How do we get the more qualified people to sit so that we get better kinds of officials? Don't you think that is the shorter and much more efficient way to deal with the problem? So, nasabihin nyo, kasi dinadaya lang nila parati. So what makes you think that if we change the system, if we remove Congress, that they will not try to take over the next form of Congress, the next form of the legislative body, if we do not attack it at the root cause? So, pagka mayroon tayong mga problema, ulitin ko ha, huwag po natin sunugin lahat. Ang kailangan, puntiryahin natin yung problema. Because that's how we should be doing it in government. The safest, most efficient way is how we're going to address problems.